Amen. Purihin po ang Panginoon, and that's a very, very wonderful hymn. Amazing grace. And I hope na tayo ho ay habang nagpapatuloy sa atin hong pag-aaral ng salita ho ng Panginoon ay lalo na patungkol sa ating kaligtasan ay lalong nagiging amazing itong biyaya na ito ng Diyos na nagligtas sa atin. Welcome po sa atin hong time in the Word. Ako po ang inyong lingkod, Brother Paul Lito Jose, pastor po dito sa Jesus Christ Baptist Church. Tayo ho ay nagpapatuloy sa ating weekly, twice a week na Bible study dito ho sa ating time in the Word, and atin ho welcome ang bawat isa. Ilan ho munang mga announcements and reminders para ho sa ating mga kapatiran, particularly dito sa JCBC, ay sa Sunday ho ay magkakaroon tayo ng Lord's Supper. So that will be this coming Sunday. At pag-pray ho natin at nawa tayo ho ay maging present sa gawain ho natin. At tayo bilang mga Kristiyano ay obligasyon natin ano ho, at kung mayroong isang bagay na talagang obligatory sa atin bilang mga mananampalataya ay itong pag-alaala ng banal na hapunan na tinatawag na ibilang pag-alaala ho sa ginawa ng ating Panginoong Kristo. We will be celebrating the Lord's table this coming Sunday morning, and I hope you will be able to join us sa atin hong gawain. At patuloy natin na pag-pray sa biyaya ng Diyos. It's a great encouragement na makita ang mga mananampalataya at meron pa tayong mga ibang nakakasama, mga bago nating nakakasama sa gawain, and that's a very great encouragement. So pag-pray po natin, pero panatilihin pa natin yung ating mga safety protocols at gawin po natin ito sa ating pag-iingat para sa ating sarili and also para sa ating mga kapatiran. And then also, siguro ho, marami ho sa inyo mga kapatid ang nakahagip na ng prayer request ho namin kahapon. Yes, salamat ho sa mga bumati sa aming anibersaryo, pero hindi ho kami ganong nakapag-celebrate ng anniversary ni Sister Jonah because dinala ho sa hospital ang kanya pong hipag, si Sister Hope. At naalala nyo, pinag-pray natin siya for brain surgery last February of this year. And then kahapon ho ay masama ulit yung kanyang kondisyon at kinailangan siya ho na dalhin ulit sa ospital. At salamat sa Diyos, pagkatapos ho ng angiogram, nakita yung mga hibla, yung maliliit na mga ugat sa utak, ay hindi naman daw ho, walang kinalaman doon sa kanyang naging operasyon. So yun ho ay nagpahupa ng maraming mga pag-aalala. So thank you for your prayers. Kagabi din ho ay nakauwi kami, nakauwi Sister Hope, pero siya ay nagpapatuloy na sa kanyang recovery. So pag-pray ho natin ang buong Hermia family, maging sa mga pinansyal na pangangailangan ay atin po silang ilapit sa Panginoon. And then also, pag-pray ho natin ang atin ho mga gawain this coming Sunday. As we have said, meron tayong Lord's table, and then also yung ating evening service for last week. Malaki yung hamon sa atin about our evening service, or not just because not just our evening services, but every service, every lahat ng gawain na meron tayo, lalo na concerning salita ng Panginoon, tayo bilang mga Kristiyano ay dapat maging seryoso and make efforts na tayo ho ay maging present or maging available or makabahagi sa mga gawain po na yun. So let that be an encouragement sa atin. And then also kahapon, natapos na rin ho yung RESCON or Resurgence Conference about eschatology, and I know some of our brethren ay naging kabahagi ng gawain na yun. We praise God sa mga kapatiran natin na nagpagal at nagpagamit sa Panginoon for that conference. Salamat po sa Panginoon, and isang magandang bagay para sa mga kagaya kong hindi nakatutok doon sa conference dahil yun nga ho, meron kami, napunta kami sa ospital, ay pwedeng i-replay. So you can just visit, i-search nyo lang sa Facebook nyo, Resurgence Conference. I believe yun ho ay mag-appear, or you can go back doon sa mga link na pinost ho natin sa Facebook page ng church, Facebook group ng church, sa mga group chats ng ating church. So you can go back at pwede nyo namang hati-hatiin. Yun ay mahabang live stream, pero pwede nyo hati-hatiin ang panonood. So, and also, I believe ay babalikan. Maraming mga questions na hindi nasagot because of time, pero I believe merong mga ginagawang efforts para yung mga questions na yon ay mabigyang katugunan din. So, pag-pray po natin yun. Okay, so tayo ho ay magsisimula ho sa atin hong gawain ngayong gabi ng pag-aaral, pero tayo ho muna ay magsimula sa panalangin. Let us pray.
Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, aming pinupuri at pinapasalamatan ka sa iyong dakilang habag sa amin, sa iyong mahabang pasensya sa amin. And Lord, as we have been reminded last Sunday evening, your mercy endureth forever. Lord, hindi dahil mahusay kami, hindi dahil magaling kami, hindi dahil maganda kami, karapat-dapat kami, hindi dahil ang kahabagan mo, O Diyos. Karapat-dapat ka lang pasalamatan, purihin at sambahin. Nawa sa Panginoon sa aming gawain ngayon, ang pag-aaral ng iyong salita, tulungan mo kami, bigyan mo kami ng wisdom, lalo na sa akin bilang tagapagturo. Patuloy, O Diyos, sa aming hinihiling, liwanag ng iyong salita at hindi ang karunungan ng tao. Patuloy nawa kaming mag-grow pa sa appreciation ng napakadakilang kaligtasan. Tunay nga, it is amazing grace na sa amin ay nagligtas. Patawad po sa aming mga pagkakasala, pagkukulang laban sa iyo. Tulungan mo kaming patuloy, mas maging masipag pa sa gawain ng kabanalan, sa mga means of grace, sa pagpatay sa mga kasalanang nakatahan pa sa amin. Patuloy kaming mamuhay bilang maliwanag na ilaw at maalat na asin sa man kami tinawag at tinagay. Lahat ng ito ay mauwi sa kapurihan ng iyong dakilang pangalan. Salamat po sa iyong kabutihan sa amin. Sa ngalan ni Jesus na pong aming dalangin. Amen. So dumiretso ho tayo sa ating lesson ngayong gabi. Again, this is Doctrine of Salvation. And this is lesson number 32. At pinag-aaralan ho natin ay yung conversion. So let's go to our review. Natin depravity, yung pagpili ng Diyos ng mga partikular na ililigtas, yung epektual o epektibong pagtawag ng Panginoon, at kaakibat nito ay yung pagtawag sa general call, tinatawag or external call through the proclamation of the gospel, be it publicly, personally, or in print, or however, na ang gospel ay napoproklama, ginagamit ito ng Panginoon to effectually call. And we have studied about the application of salvation, and una ay itong regeneration. Let's just review some important things about regeneration na gusto kong tumatakho sa ating kaisipan. Components of regeneration, it is the work of the Holy Spirit. So hindi ang tao ang nagre-regenerate sa kanyang sarili. You cannot born again yourself. There are no steps to be born again. Wala hong ganon. Wala yun salita ng Panginoon. It is the work of the Holy Spirit. Lalo nang hindi ang pastor o ang mangangaral ang may hawak at may control ng born again. So, it is the work of the Holy Spirit. And then number 2, it involves the illumination ng kaisipan, pagbibigay liwanag. And again, hindi lang ito pagbibigay liwanag para maunawaan cognitively. Kung hindi, sabi ng Bible sa 2 Corinthians, ang mga tao ay binulag ng Diyos ng sanlibutan ito. So however we explain ang gospel sa kanila, hindi yung kakulangan ng pruweba ang problema, kundi merong spiritual na problema at kinakailangan ang pagbibigay liwanag ng Panginoon. And then number 3, enabling of the spiritual capacity. Kung ating naalala, yung total depravity, ang tao dahil sa epekto ng kasalanan ay ayaw, hindi kaya na lumapit sa Panginoon, manampalataya sa Ebanghelyo, at ito ay nangangailangan ng pagkilos muna ng Diyos. Wrong beliefs about regeneration. We looked at baptismal regeneration, which is completely wrong at wala sa salita ng Panginoon. And then decisional regeneration. And sad to say, ito'y namamayani sa maraming mga evangelical churches sa panahon natin ngayon. At ang konsepto ay ito: ang ikalawang kapanganakan or pagiging born again ay nagigi o tinuturing na resulta ng desisyon ng tao. Ano mang itong desisyon na ito? Ito man ay desisyon na manampalataya, tumanggap sa Panginoon, at madalas ang kapahayagan nito ay sa pamagitan ng pagsunod sa isang dinidiktang panalangin or commonly called the sinner's prayer or prayer of acceptance. Well, ito ay madalas nanggagaling sa misinterpretation ng John 1:12 at nako-confuse ang adoption and regeneration. So narito ang katotohanan. Regeneration is the divine act of God which enables a person to exercise faith and be adopted in the family of God. Ang kapanganakang muli ay akto o gawa ng Panginoon na kung saan pag ang Diyos ay gumawa nito, ang isang taong
ang isang taong makasalanan na walang kakayahan ay bibigyang kakayahan o nabibigyang kakayahan upang magmanampalataya kay Kristo, at pag siya nanampalataya kay Kristo, siya ay naaampon sa pamilya ng Diyos. And that's yun nga yung sabi ng John 1:12, he is given power to become the sons of God. So point, regeneration precedes faith. Again, this is very unpopular. Madalas ay sinasabi sa panahon natin ngayon, kapag nanampalataya ka, ay maboborn again ka. So, sa pananiwala ng marami ngayon, faith precedes regeneration. So, ang nakikita ho natin sa salita ng Panginoon, that is not so. Well, isa sa mga passage na maging malinaw sa atin ay sa 1 John 5:1 na ang sabi, "Whosoever believeth that Jesus is the Christ is born of God." At makikita ho natin dito na the pattern of similar statements in John is not causal but evidential. Mahalaga yun. Ibig sabihin, hindi cause ng yung to be born of God, hindi cause yung pag-believe, kundi evidential. Ang evidence na siya'y ipinanganak ng Diyos ay siya ay sumasampalataya kay Kristo. So dito malinaw. Ang munang mangyari ay siya'y maipanganak na munang muli, at ang ebidensya noon siya ay sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Sa John 1:12, ito yung diniscuss natin. But as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God. And that language is adoption, given power. Binigyan ka ng karapatang maging mga anak binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos, yung mga sumasampalataya. At sa verse 13, sino daw itong mga sumasampalataya? Yun daw mga ipinanganak ng Panginoon. So verse 12, it is adoption. Sa verse 13, it is regeneration. Now, ang gusto ko makita natin, ang sabi dyan, which were born. Sino yung which? Yung mga sumasampalataya. So yun daw mga sumasampalataya ay ipinanganak. So makikita natin dito, it's consistent katulad sa 1 John na kinina natin kanina na causal, hindi to causal kundi evidential. Ito'y ebidensya. Itong mga taong tumanggap kay Kristo, itong mga taong nanampalataya kay Kristo, itong mga taong inampon sa pamilya ng Panginoon ay ipinanganak na muli ng Diyos. Now, habang nire-review natin ito, prepare ko itong lesson, ay isa sa mga naiisip ko maaaring bakit kailangan pang ipanganak na muli? O bakit pa kailangan ampunin kung ipinanganak na muli? Again, ay itong mga konsepto na ito ay na sinasabi sa salita ng Diyos patungkol sa ating kaligtasan ay nagpapakita ng iba't ibang mga anggulo patungkol sa ating kaligtasan, at hindi natin pwede itong ituring na parang kagaya ng human birth. Hindi pa, halimbawa, yung anak kong personal, si Timmy, pinanganak ng misis ko, hindi naman siya kailangang ampunin sa pamilya namin sapagkat siya pinanganak ng aking asawa. Hindi yun ang takbo hindi dapat ganun ang takbo ng ating kaisipan pagdating sa bagay na ito. This is pertaining to different angles or blessings ng ating kaligtasan. So sinasabi lang sa verse 13, yung mga ipinanganak ng Diyos ay tumanggap sa Kristo sa verse 12, at sila ay binigyan ng karapatan. So again, hindi ito chronological order, kung hindi actually makikita natin sa verse 13, ito yung it is evidential but not causal. So ang punto ay ito, regeneration is God's remedy to man's spiritual deadness or total depravity. Ito yung gamot, solusyon na gawa ng Diyos para sa kalagayan ng taong patay sa kasalanan. Man who does not want to is made willing, and man who is not able to is enabled. Ang tao na ayaw ay binibigyan ng kagustuhan, at yung taong hindi kaya ay binibigyan ng kakayahan na manampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, and that is regeneration. Now, application of salvation dun sa regeneration, pagkatapos noon ay ang kasunod ay ang conversion, where a person now consciously be a convert. Siya naging convert na nalipat na, nagkaroon na ng pagbabago. Sa Acts 15 verse 3, ang sabi, and being brought on their way by the church, they passed through Phoenice and
Samaria, declaring the conversion of the Gentiles, and they caused great joy unto all the brethren. So, inireport nila Pablo at ni Barnabas yung naging conversion ng mga Gentiles, from being unbelievers, now they became believers. So, yung sila'y naligtas, ano? So, that is a technical term, conversion. By definition, let us borrow itong definition ni Wayne Grudem. Conversion is our willing response to the gospel call in which we sincerely repent of sins and place our trust or faith in Christ for salvation. So, ito yung willing na tugon, ano, sa panawagan ng ebanghelyo, at ang panawagan, ang tugon dito ay nandoon yung sincero, ibig sabihin tunay na pagsisisi at pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Now, merong current problem with regards to conversion. Pinag-aralan natin ito last time. Ang conversion ay madalas nire-reduce to decisionism. Nag-aralan na rin natin ito dun sa ating lesson about evangelism or biblical evangelism. People who followed a prescribed prayer, sinner's prayer, prayer of acceptance, ano man yung tawag, walked the aisle, raised the hand, came to the altar, or signed a card. Some even converted to a Christian denomination and have equated all this as genuine salvation or conversion. Naalala niyo yung example natin last week, Friday, nire-report pagkatapos ng evangelistic meeting, evangelistic crusade, ang mga tinatawag, 200 people got saved. 300 people got saved. At madalas kong naririnig po yun, lalo na sa mga dating mga circles na aking ginagalawan. So again, yung profession, yung pagtataas ng kamay, yung pagsunod na panalangin ay itinuturing agad na genuine conversion. Tine-profess na sinasabi, they got saved. We are not saying that there are no true conversions in those events as long as the true gospel is proclaimed. But the claims based on unbiblical methods are highly doubtful. So again, these are unbiblical methods. Now, sad to say, ito na yung namamayani, at actually pag hindi mo ginagawa itong mga unbiblical methods na ito, ang tingin pa sa'yo ay parang hindi ka nag-evangelize. Nevertheless, ang punto ho ay ito, hindi natin sinasabi na walang naliligtas sa mga ganong kalagayan. As long as the true gospel is proclaimed, pwedeng gamitin yun ng Panginoon upang tumawag, upang magligtas. But, ang ating sinasabi ay merong malaking panganib na ang daming mga taong napapasunod sa panalangin at sinasabihan sila, ligtas na sila dahil tinanggap si Jesus. At actually, ang ibig sabihin nila, dahil sumunod doon sa panalangin. And napakalaking effort. Sorry ho kung ditiinan ko ulit ito, sapagkat I have seen this at patuloy itong nangyayari sa maraming mga churches na ang goal ay hindi maunawaan ng ebanghelyo. Ang goal ng maraming mga soul winners ay mapasunod sa panalangin ang isang tao. So, that is very dangerous because sinner's prayer is not the power of God unto salvation. It is the gospel of Christ. So, muli, ay ito'y isang malaking problema. So, again, decisionism, nagiging epekto nito, mayroong mga false response, external acts are often replaced through repentance and faith. Yung totoong pagsisisi at pananampalataya kay Kristo ay napapalitan ng mga panlabas na akto o panlabas na tugon. Yun nga, itataas ng kamay, paglapit sa altar, o pagsunod sa panalangin. Number next, false assurance. At madalas kapag ginawa yung panlabas na aksyon, giniligyan na agad ng kasiguraduhan, o dahil tinanggap mo si Jesus, at ang ibig sabihin na dahil sumunod ka sa panalangin na yon, maligtas ka na at kahit anong mangyari, sa langit ka pupunta. Pagkatapos sabihan yung tao, kahit anong mangyari ngayon, dahil tinanggap mo na si Jesus, anak ka na ng Diyos, na born again ka na, sa langit ka na pupunta, kahit yung taong yon ay never na ulit bumalik sa church.
Hindi sumunod sa tubig ng bautismo, walang pakialam sa Diyos, hindi mahal ang Diyos, walang pakialam sa kapatiran, walang pakialam sa pagsunod sa mga kautusan ng Panginoon ng mga katangian ng tunay na Kristiyano. At siya nagpatuloy lang sa kasalanan. At sinabihan ng soul winner, dahil tinanggap mo si Jesus, ikaw ay okay na. Ligtas ka na. Hindi ka na mapapahamak kahit anong oras ka mamatay. So again, false assurance. Very, very dangerous. Significance ng pagdating sa conversion, conversion is the turning point. This is now pertaining to conversion itself, hindi doon sa problem ng decisionism. Significance, conversion is the turning point in the application of salvation blessing on the level of human experience. So, yung ating mga nakaraang napag-aralan, halimbawa ay yung effectual calling, ito'y gawa ng Panginoon. Yung regeneration, pag-aralan natin, ito'y gawa ng banal na spirito. Itong mga bagay na ito ay maaaring hindi agaran o hindi nararamdaman bilang karanasan. Do ito ay katotohanan sa bawat naliligtas, pero maaaring hindi ito identifiable na, hoy, na-born again na ako. hindi ganun. So, ang pinaka, in the level of human experience, it is conversion, which is part of the application of salvation. So, necessity of repentance and conversion. Pag-aralan din ito last time, and this is a review. Kailangan ng pagsisisi. And sad to say, marami ang nagde-deny ng pangangailangan ng pagsisisi para sa ikaliligtas. And we beg to differ because Scripture is clear. Matthew 9:13. But go ye and learn what that meaneth. Go ye and learn what that meaneth. I will have mercy and not sacrifice, for I am not come to call the righteous, but sinners to repentance. Naparito daw si Kristo para tawagin ang mga makasalanan sa pagsisisi. And sino yung makasalanan? Well, lahat tayo ay makasalanan. So, lahat ay tinatawag na magsisi. Bilang mula sa pagiging makasalanan, magsisi sila doon at manampalataya kay Kristo. Sa Luke 13 verse 3, yung warning ni Jesus, I tell you, nay, or Old English, no, but except ye repent, ye shall all likewise perish. Except ye repent, ay mapapahamak ka. Acts 11 verse 18, when they heard this, or they heard these things, they held their peace and glorified God, saying, then hath God also to the Gentiles granted repentance unto life, and that is repentance unto salvation. Pagsisisi sa ikaliligtas. Acts 26 verse 20, but showed first unto Damascus and at Jerusalem and throughout all the coast of Judea, and then to the Gentiles, that they should repent and turn to God and do works meet for repentance. So, sila'y tunay na magsisi, at yung tunay na pagsisisi na yun, merong ebidensya, they will do works meet for repentance. So again, hindi lang ito basta change of mind, ito ay tunay na pagsisisi na magkakaroon ng ebidensya at epekto sa kanilang mga paggawa o pamumuhay. So this is the kind of repentance na tinutukoy ng salita ng Panginoon. So note, in these passages, as we have seen, repentance is almost synonymous with faith, faith to salvation and salvation. Kanina, repentance unto life. And then meron naman mga verses na faith to have eternal life. So hindi ito dalawang paraan, mamimili ka. Either you repent para maligtas or believe para maligtas. No. Sa Biblia, ito ay magkasama. As sinabi ho ni Apostol Pablo sa Acts 20 verse 21. Di lang natin ilagay ngayon sa slides natin, pero last time nakita natin yun. Repentance toward God. Ito yung testify nila. Ito yung pinapangharal nila. Repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. So that is pareho na present sa gospel witness ng mga apostol. Well, definition ng repentance. Ano ba ang itsura? Ano ba isibihin ng repentance? Sa panahon natin ngayon, ng repentance, ang idea ng repentance ay napakababaw na. Excuse me lang po. Ang idea ng repentance ay napakababaw na seemingly is just saying sorry, Lord, sorry. Parang, oo na, okay na, makasalanan na, inaamin ko.
Well, is this the biblical repentance na sinasabi, tinutukoy sa salita ho ng Panginoon? So let's see. Let's borrow itong definition ni Sam Storms. True Christian repentance involves a heartfelt conviction of sin, a contrition, at babalikan natin itong term na ito mamaya, contrition, over the offense to God, a turning away from the sinful way of life, and a turning towards God-honoring way of life. At lapat na lapat ito doon sa sinabi na unto repentance and then do the works meet for repentance. There is a turning away from sin, turning towards God-honoring way of life. It is a conviction of sin and contrition over the offense of God. Nandun yung pagsisisi at hindi naman sa pagsisisi dahil ang dulot nito sa iyo masama, kundi pagsisisi na naunawaan mo na ikaw ay nagkasala laban sa Panginoon. And that is a very, very important thing. Warning, this is a theme that is either absent or severely reduced in current evangelism or preaching of the gospel. Repentance from sin is in many evangelical practices or evangelical practices is merely acknowledging oneself for being a sinner. Ang madalas ganun lang, aminin mong ikaw ay makasalanan. Kinaamin ba ikaw ay makasalanan? At madalas, dati sa aking pagsusoul winning, ganun lang. Sabi ng Biblia, lahat ay makasalanan at walang matuto. Inaamin mo ba makasalanan ka? Oo. That's it. Well, that's just admitting na, okay, hindi ako perfecto, nagkakasala rin. Pero walang dating. So, again, makikita ho natin as we go on na yung repentance toward God, na handoon yung mahalaga, na may malaking parte ang pagtingin sa Diyos dito sa ating titignan na repentance. It is vital to understand that mere sorrow, remorse, or even a feeling of guilt is not repentance in the biblical sense of the word, unless it is accompanied by a genuine realization of offending God and sincere decision of forsaking sin. At ito yung mahalaga na nagbubukod noong biblical na pagsisisi. Bakit? Maraming mga tao, they felt sorrowful dun sa kanilang mga ginawa. Malungkot sila, nagsisisi sila, bagbag ang damdamin nila, malungkot sila dun sa nagawa nila, na mabagbag sila ng konsensya nila. Pero madalas ang mga tao ay hindi nakikita yung bigat ng kasalanan nila sa harapan ng Diyos. At actually, ito nga yung malaking pagkakaiba. Bakit mo kailangan maligtas? Kasi ikaw ay nasa panganib ng parusa ng Diyos. And so, ito yung nagbubukod ng biblical na pagsisisi doon sa madalas na naririnig nating pagsisisi sa mundo. No, nagsisisi kasi nasira na yung pangarap niya. Ang pangarap niya ay di naabot dahil sa bawal na gamot. Labis niya ng pinagsisihan ang kanyang matinding kamalian. Well, again, dahil hindi niya abot yung kanyang pangarap, nasaktan niya yung kanyang mga magulang, and that is good. Nakita niya yung kanyang kamalian, pero hindi niya nakikita yung kanyang kasalanan sa harapan ng Diyos. At yung biblical repentance na tinutukoy natin, repentance toward God, yun ay wala sa marami na presentasyon ng ebanghelyo. Sad to say. 2 Corinthians 7:9. Narito ang magandang halimbawa at katuruan patungkol sa biblical na pagsisisang ayon sa salita ng Diyos. Now I rejoice not that ye were made sorry or sorrowful, but that ye sorrowed to repentance. So hindi basta nalungkot lang dahil sa ginawa. No. Ye sorrowed to repentance. So, sorrow itself is not repentance, but sorrow to repentance. For ye were made sorry after a godly manner. Ito yung ating binidiinan pa natin kanina. Sorry, sorrowful, after a godly manner, sa makadiyos na kaparaanan, that ye might receive damage by us in nothing.
For godly sorrow worketh repentance. So, makikita natin na nandito yung ingredient, itong kakaibang katangian ng kalungkutan na ito na nagdudulot ng pagsisisi, nagdadalas ng pagsisisi. It is a godly sorrow. It is a sorrow. It is a remorse over sin in view of God. Na nakikita ang Diyos. Hindi lang, okay, sige, makasalanan. Sino perfecto? Walang perfecto. Sorry na, kasalanan lang. Tao lang, nagkakamali. So, madalas yun yung approach pagdating sa evangelism at hindi nakikita ang kabanalan at hustisya at katuwiran ng Panginoon. Some theologians differ attrition and contrition. Ito yung sinasabi natin kanina, babalikan natin yung word na contrition. Ano yung attrition? Ang attrition na ito, it is a kind of sorrowing over sin because you were caught. Nahuli ka. Or remorse shown because of the fear of the consequence. Ikaw ay nagsisisi kasi natatakot ka sa nagiging consequence. Kamakailan lang ho, may napanood kaming balita ng aking asawa. It's a very, very sad na ginawa ng isang ama ng tahanan na yung kanyang sariling anak ay ilang ulit niyang minumolestya dahil yung nanay ay nang ibang bansa, so naiwan yung mga bata sa tatay at yung tatay ay minumolestya yung anak. Nagsumbong finally itong bata, nahuli yung tatay at umamin naman. At ang sabi, labis na nagsisisi. Patawarin na daw din niya akalain. Labis na nagsisisi. Masamang pumusta, pero kung hindi nagsumbong yung bata, nagsisisi ba siya? O tuloy-tuloy pa rin? Again, this is attrition. Dahil nahuli. At dahil takot siya sa magiging parusa. At ang concern pa rin niya, napahiya siya, nasira yung reputasyon niya, nakasentro pa rin sa kanyang sarili. Dahil merong damage sa kanyang sarili. That is attrition. Malungkot dahil sa kanyang sarili. Well, that is contrition. Contrition is a kind of sorrow that is produced because the offender knows that he has offended God. Ito yung godly sorrow. Na unawaan mo, na realize mo na hindi ka lang basta nagkasala, hindi lang basta naapektuhan yung reputasyon mo, hindi ka lang basta nakasakit ng iba, kundi na-offend mo ang Diyos na sa'yo ay mabuti, na-offend mo, nagkasala ka, nilabag mo, at nagrebelde ka sa Diyos na tapat, at sa Diyos na mabiyaya, sa Diyos na karapat, dapat sa pagsunod sa karapat, dapat sa lahat ng parangal. That is contrition. Na you see your sin at kung ano ito, hindi lang sa iyo, kung hindi sa Diyos, sa harapan ng Diyos. Contrition. Sabi ng Psalm 51 verse 4, this is a good example. This is the repentant psalm of King David. Ang sabi niya, against thee, against God, against thee only have I sinned and done this evil in thy sight. And again, ito yung madalas wala sa panawagan ng pagsisisi. At yung mga tao, inaamin bang ikay mga tao? Inaamin ko. Kasalanan. Pero hindi nakikita itong kasalanan sa harapan ng Panginoon o sila nagkasala sa Diyos na banal. Point, true and saving faith, according to Scripture, is accompanied by genuine and godly repentance. At siguro gagamitin ko itong adjective na nilagay ko itong adjective na ito, godly repentance. Maraming nagsisisi na nasa loob ng kulungan but it's not a godly repentance. It's not contrition but attrition. Repentance toward God. Testifying both to the Jews and also to the Gentiles and also to the Greeks. Repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. That is faithful evangelism. We call people to repent towards God. Godly sorrow. At again, tulungan nawa tayo ng Panginoon na tupdin at gawin ang bagay po na ito.
2 Peter 3:9, the Lord is not slack concerning his promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. At naalala niyo ho yung pinag-aralan ng 2 Peter chapter 3 verse 9, sa context ng Peter ay yung all dito is all the elect. Now, however you interpret it, okay? Kung di mo man tanggapin na yung all is all the elect, yung all, sabihin mo man niya yung all dyan ay lahat ng tao, but again, all should come to repentance. So, you cannot deny yung mga nagsasabing, hindi, faith lang ang kailangan. No. All should come to repentance. So, ito ay true saving faith is accompanied by genuine and godly repentance. Nature of biblical repentance. Tingnan po natin. The nature of biblical repentance. Ano ba ito? Ano ba itsura nito? Okay, Brother Paul, dinistinguish natin godly repentance. Sorrow, godly sorrow leaded to repentance. Anong pagkakaiba nito? Yung contrition at sa attrition. Ano yung pagkakaiba nito? Anong nature nito? So, tingnan na ho natin. Number 1, conviction of sin. Conviction of sin. Point, acceptance of personal guilt in sin, accompanied by a true sense of sin, not only about the danger, but also of the filthiness and offensiveness of sin. Na-convict ka sa kasalanan. Again, hindi lang attrition, kasi nahuli ka. Kung hindi talagang naunawaan mo kung gaano kadumi, gaano karumal-dumal, gaano kabigat, gaano kadilim, gaano very negative itong kasalanan na ating na-commit sa harapan ng Diyos. So, yung conviction of sin. Naalala ko ho yung sinabi ng isang mangangaral, conviction is what holds you. Belief is what you hold, conviction is what holds you. So conviction of sin, yung katotohanan ng kasalanan grips you. Napaunawa sa iyo yung bigat. Siguro isang magandang halimbawa ay si Haring David. Nakita natin sa Psalm 51 kanina. Nung siya ni-rebuke ni Nathan at nung sinabi ni Nathan kay Haring David, "Thou art the man." Ikaw yun, yung binigay na example ni Nathan na meron daw lalaking mahirap at iisa lang yung tupa, nung isang pamilya at isang lalaki na mahirap at iisa lang yung tupa, at kinuha pa nung mayaman at yung pa ang pinapatay at sabi ni Haring David, dapat yung taong yun ay parusahan, siya ipatayin. At sabi ni Nathan, ikaw yun. Kinuha mo yung asawa ni Uriah. Kinuha mo yung di dapat sa'yo. And then he was convicted. Ito yung wala doon sa madalas na naniniwala ka ba na lahat ng tao ay makasalanan? Oo, naniniwala ako. There's no conviction of sin. How offensive it is to God. Instrument of conviction. Yung instrumento na sa conviction ng kasalanan. Merong isang ibinigay ang Panginoon sa atin. Maaari nating gamitin upang yung ating binabahagian ng ebanghelyo, yung mga tao ay maipakita yung bigat ng kasalanan. At sangayon sa Biblia, it is the law of God. Ito yung isang biblical use ng kautusan ay upang maipakita kung gaano karumal-dumal ang kasalanan sa harapan ng Panginoon. Summarized and presented by the 10 Commandments. It's not limited to the 10 Commandments, but it's summarized with 10 Commandments. And pwede mo pang isummarize dun sa loving God and loving your neighbor as yourself. Sa Romans 3 verse 19, ang sabi ni Pablo ay ito, "Now we know that what things soever the law said, it saith unto them who are under the law, that every mouth may be stopped, and all the world may become guilty before God." So again, yung kautusan ay maggagawa upang ang buong mundo ay maipakita nga na guilty before God. Verse 20, "Therefore by the deeds of the law there shall no flesh be justified in his sight." Why? "For by the law is the knowledge of sin." Ipapakita ng kautusan yung karunungan o yung katotohanan patungkol sa kasalanan, yung pagiging offensive nito sa harapan ng Panginoon.
And then number 2, sa nature ng biblical repentance, reversal of mindset towards sin. Hindi lang basta mabigat ang damdamin, hindi lang basta nalulungkot dahil sa kasalanan, kung hindi ito ay magresulta sa reversal, sa pagpapalit ng mindset. And again, ito yung madalas na tinutukoy ng iba na pag yung word doon repent, ang ibig sabihin is a change of mind. Yes, it is a change of mind, but it will result to a change of direction also. So reverse of mindset towards sin. 1 Thessalonians 1:9, for they themselves show of us what manner of entering in we had unto you, and how ye turned to God from idols to serve the living and true God. So, again, itong mga taga-Thessalonica, nung sila ay nanampalataya sa Ebanghelyo, ito describe as they turned to God from. So, ganito describe ni Apostol Pablo yung kaligtasan. So, they were not saved by their turning to God. Hindi yung kanilang, ang nagligtas sa kanila ay si Kristo, yung ginawa ni Kristo, ang gospel. Pero ganito describe ni Apostol Pablo, ye turned to God from idols to serve the living and true God. So, merong reversal of mindset, and malino na dito sa 1 Thessalonians 1:9, it results to a reversal of action from serving false gods to serving the true God. Nagkakaroon ng pagbabago sa gawa at pamumuhay. 2 Corinthians 7:10, for godly sorrow worketh repentance to salvation, not to be repented of, but the sorrow of the world worketh death. So again, godly sorrow worketh repentance to salvation. So yung makadiyos na kalungkutan na ito'y gumagawa ng pagsisisi is not to be repented of. Sabi ni Sinclair Ferguson in commenting dito sa about repentance, sabi niya, biblical repentance then is not merely a sense of regret that leaves us where it found us. That's a great thought. That's a great statement na sinabi ni Sinclair Ferguson. Yun daw, biblical na pagsisisi ay hindi ito kalungkutan na dumating sa'yo pero nandun ka pa rin. Na walang nagbago. It doesn't live as where it found us. It is a radical reversal, creating in us a completely different mindset, which is accompanied by a lifelong moral and spiritual turnabout. So ito'y gumagawa, yung biblical na pagsisisi, ito'y gumagawa sa atin to have a radical reversal. Ngayon, napakapangit na ng kasalanan, nakakamuhi na ang kasalanan, and this is now accompanied by a lifelong moral and spiritual turnabout. Ito ngayon ay buong buhay na pagsusumikap sa biyaya ng Diyos, sa kabanalan at sa pagsisisi. At mamaya babalikan natin yung punto na yon, na hindi lang to one time na pagsisisi. Parang pananampalataya sa Ebanghelyo, hindi lang to one time na nampalataya ka, then that's it. No. Ang description ng Biblia sa Kristiyano, John 3:16, sa mga sumasampalataya, present tense, that means ang totoong sumampalataya ay patuloy na sumasampalataya sa ating Panginoong Kristo. At sila yung hindi mapapahamak, sila yung mayroong buhay na walang hanggan. At ganoon din sa pagsisisi. Ito ay bahagi ng buhay ng Kristiyano, tuloy. Sabi nga ho ni Thomas Watson, at napakaganda nitong quote nito, until sin be bitter, Christ will not be sweet. Until sin be bitter, Christ will not be sweet. Bakit mo kailangan si Kristo? Kung hindi mapait ang kasalanan, kung hindi pangit ang kasalanan, bakit mo kailangan ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan? At ito yung pinupunto niya. Until sin be bitter, Christ will not be sweet. Until you love darkness, you will not go to the light. Hanggat mahal mo ang kadiliman, hindi ka pupunta sa liwanag. Nature of biblical repentance, number 3, it is grounded upon and inseparable from saving faith. Ito yung nakatungtong at hindi maihiwalay sa nagliligtas na pananampalataya. Again, we are studying particularly application of salvation dun sa conversion, sa kaligtasan.
And yung biblical repentance at na sinasabi ng Biblia na kasama ng totoong pananampalataya sa kaliligtas, it is grounded upon and inseparable from saving. Separable from saving faith. Acts 20:21, sinabi natin kanina to, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. This is the faithful testimony of the gospel. Sa Hudyo man o sa mga Hentil, tinatawag lahat na magsisi at manampalataya. Repentance is a response to the law of God based on the apprehension of the availability of mercy and forgiveness in the gospel. Ito daw pagsisisi ay tugon sa kautusan ng Panginoon base sa pagkaunawa ng availability or na merong available na habag at pagpapatawad, at ito'y sa pamamagitan ng ebanghelyo. So nandoon makikita at ito'y magkasama. Important, both faith and repentance continue throughout the Christian life. Ito yung sinabi natin kanina. Itong pananampalataya at maging yung pagsisisi ay tuloy-tuloy sa buhay ng Kristiyano. It is important to realize that faith and repentance is not confined in the beginning of the Christian life. Hindi ito sa simula lang ng buhay Kristiyano. Okay, nampalataya ka na kay Kristo, and babalik tayo doon sa decisionism. At madalas ganun ang nag-decision ka na long ago and far away, ginawa mo na yung decision, okay na yun. Actually, merong mga mangangaral, they teach so much as kahit mag-convert ka pa sa Islam, basta long ago and far away, tinanggap mo na si Jesus, that settles it. Actually, may baptist akong kausap na deacon dati na merong isang pamilya dun sa church na nag-convert sa Iglesia ni Cristo. Sabi ko, puntahan ho natin, kailangan nilang marinig ang ebanghelyo, kailangan nilang maligtas. Ang sabi sa akin ng deacon ng Baptist church na yon, sabi niya, ay, okay na brother Paul, tinanggap na naman nila si Jesus dati. That's a one-time, big-time decision long ago, and wala na. Okay na yun. Basta mag-decide na sila. Well, pag tingnan natin ang Bible, they are rather attitudes of the heart that continue throughout our lives as Christians. Ito ay kalagayan ng ating puso at magtutuloy-tuloy sa buhay ng Kristiyano, yung pananampalataya. Again, hindi sinumang sumampalataya, kundi sinumang sumasampalataya. Sa John 3:16. Ibig sabihin, ito yung present tense, tuloy-tuloy na sumasampalataya. Sila yung hindi mapapahamak, kundi merong buhay na walang hanggan. Paano, Brother Paul, yung minsan lang tapos tumigil? Well, yun ay patunay na hindi talaga sila totoong naligtas. Sabi rin ni John sa 1 John chapter 2, verse 19. So muli, itong pagsisisi at pananampalataya ay hindi to confined sa pagsisimula lang, kung hindi ito ay bahagi ng buhay ng Kristiyano hanggang sa dulo. So again, this is yung element ng true conversion. Nakita natin. Repentance, I hope we are convinced. I hope malinaw sa atin. Ito'y bahagi ng kaligtasan. And then the second element of true conversion is saving faith. Now, sabi ko nga last Friday, kahit hindi natin pwedeng, yung mga una dyan, wala tayong makikita na gano'n. Maaaring meron tayong kuning clue dun sa sinabi na repentance toward God and faith toward the Lord Jesus Christ. So pwedeng ganun mo tignan yung chronological order, pwede mo tignan sa ganung kaparaanan. Pero this is the second element, saving faith. Note, in the salvation experience of a person, faith is the first conscious response of the sinner to the gospel. So yung kasing repentance is the conscious response to the law of God. Sabi sa Romans chapter 3, sabi nga ni Pablo, pinapakita nito, for the law is the knowledge of sin. Pinapakita yung totoong gaanong bigat ang kasalanan. Sa harapan ng Panginoon. Then ang faith naman is the first conscious response of the sinner to the gospel. Again, this is a conscious
response. Yung hindi niya alam na siya ay born again. Hindi niya alam na siya ay effectually called. Hindi yun nararamdaman ng isang tao. Ang kanyang alam sa kanyang karanasan, yung sa kanyang consciousness na nakikita niya at na alam niya is yung kanyang pagsampalataya kay Kristo. Election, effectual calling, regeneration are the actions of God in and to the sinner that the object may not be initially aware or conscious of. Yung paghirang ng Panginoon, yung effectual call ng Panginoon, yung kapanganakang muli na ginawa ng Panginoon ay mga akto ng Diyos sa isang makasalanan na kung saan yung makasalanan na yun ay maaaring initially, hindi siya aware, hindi siya conscious. Ang alam lang natin nung tayo naligtas ay tayo nanampalataya kay Kristo. Purihin ang Panginoon sa bagay ho na yon. So this is the first conscious response of the sinner to the gospel. So kung meron magtatanong, Brother Paul, kailangan bang alam ng tao yung election, effectual calling, bago siya No. The power of God and salvation is the gospel. At ang tawag ng Panginoon siya ay magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. Terminology. Sa Old Testament, the word for faith or believe, minsan na-interchange yung dalawang word na yon, is the word aman or amen. Okay? It denotes faithfulness, trustworthiness. It may mean to support, to confirm, to be faithful, to be established, be carried, may confirm, to stand firm, to trust, to be certain, or to believe in. Ito yung ibig sabihin ng word na amen. Ibig sabihin, kahit sa church, nagsasabi tayo ng amen or amen. We support that truth, yung statement na sinabi ng mga ngaral sapagkat totoo sa salita ng Diyos. Amen. It is faithful. Let it be established. It should stand firm. Yung katotohanan na yun. So that's what we say when we say amen. Or we trust, we believe in the truth ng sinasabi ng salita ng Panginoon na pinapangaral. So that's a very good thing. But again, yung word na amen, ito rin yung nasa likod sa lumang tipan ng word na believe or faith. Nandun ho yun. A number of Old Testament texts became significant paradigm or model or pattern sa New Testament. Makikita natin na sa lumang tipan, yung gamit ng word na amen, ay ito rin ay yung pinakahulugan doon sa bagong tipan. Ang sabi sa Genesis 15:5, and he, Abraham, believed. Actually, pag tingnan nyo, amen. And Abraham, amen in God. And he counted it to him for righteousness. Sa Romans 4:3, ang sabi ni Apostle Pablo, for what saith the scripture, Abraham believed God, and it was counted unto him for righteousness. Sa Habakkuk 2, verse 4, behold, his soul which is lifted up is not upright in him, but the just shall live by his amen, by his faith. And then kinote ulit ni Apostle Pablo sa Romans 1:17, for therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written. Kaya na sinasabi, ito yung kinuquote niya sa Habakkuk 2:4, the just shall live by faith. And stating from this, gusto ko lang hong ipakita ulit sa atin, napag-aralan dito sa church, the means by which people in the Old Testament and in the New Testament got saved is the same, by faith. Isa tong malaking tanong sa maraming mga tao, paano ba naligtas yung mga tao sa lumang tipan? Well, again, it is by faith alone. Romans 4:3, for what said the scripture, Abraham. By the way, kailan nabuhay si Abraham? Bago ang kautusan. Dumating ang kautusan sa pamamagitan ni Moses. Bago yun, paano naliligtas? Abraham believed God and it was counted for him for righteousness. Sa Romans chapter 4, verse 6, even as David. Question, kailan nabuhay si David? Well, nabuhay siya, kagaya sinasabi ng mga theologians, under the law, within the dispensation of the law. Sabi nga nung iba, even as, again, that word even as ay mahalaga, kagaya ni David, at saan nakahalintulad yun? Doon sa previous na sinabi kay Abraham na siya'y inaring ganap sa pamagitan ng pananampalataya, at gayon din naman, kapareho din naman ni David. So, paano inaring ganap si David? Sa pamagitan din ng pananampalataya. Pero dito, binigyan tayo ng patuloy pang detalye ni Pablo. Also describe it the blessedness of the man unto whom God imputed
righteousness without works. Maging nung lumang tipan, it is by the imputation of an alien righteousness without works. Verse 7 saying, "Blessed are they whose iniquities are forgiven and whose sins are covered. And blessed is the man to whom the Lord will not impute sin." And paano daw ito? It is by faith. Sabi dun sa verse 6, without works. So paano ito? By faith lamang. So Abraham before the law, saved by faith. David under the law, saved by faith. And then pagdating sa verse 23 ng Romans 4, now it was that written for his, that is Abraham's sake alone, that it was imputed to him, but for us also. Si Apostol Pablo na isang Hudyo at yung mga Roman Christians sa kanyang sinusulatan, both Jews and Greeks, kundi pati daw para sa atin. Even para sa atin sa panahon natin ngayon ng bagong tipan. To whom it shall be imputed if we believe on him that raised up Jesus from our Lord from the dead, who was delivered for our offenses and was raised again for our justification. So muli, paano ang salvation? By faith. Again, sad to say, isa ho sa mga naituro sa amin noon, even in my Bible school days, sa lumang tipan, ang salvation is by works. Sa bagong tipan, yung salvation is by faith. No, malinaw ang salvation in whatever testament. It is always by grace through faith. But mo sinabi ba po na by grace? Well, hindi ba kita ng works eh. Biyaya ng Panginoon, di sila karapat-dapat. At ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. So, point, salvation in the Old Testament and New Testament is by grace through faith alone. Hindi ito nagbabago. Hindi pagdating ng bagong tipan ay nag-introduce ang Panginoon ng bagong kaparaanan ng kaligtasan. Bakit ko ito dinindiinan? Sapagkat again, may mga evangelical Christians, even Baptist. I have talked to some Baptist pastors na ang paniniwala nila nung lumang tipan ng paraan ng kaligtasan is sa pamamagitan ng gawa, particularly sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. I have spoken to a particular pastor minsan na, hindi siya pastor pala. So, a particular person na sinasabi niya na si Jesus mismo nagtuturo daw ng salvation by law-keeping, no, that is very much false. Malinaw sa Bible, it is by grace alone, through faith alone. Element of true conversion, element of true salvation is faith. Faith. In whatever testament. Why? Why? Let me just answer this first question. Dito tayo matatapos ngayon. Bakit by faith, Brother Paul? Bakit by faith? Well, I would dare say na ito rin yung sagot in whatever testament. Bakit? Sabi sa Romans 3 verse 22, even the righteousness of God, which is by faith, of or in Jesus Christ, unto all and upon all them that believe. Bakit daw? Bakit? For there is no difference. San ka mang testament naroroon, walang pagkakaiba. For all have sinned and come short of the glory of God. Saan ka man naroroon, anumang testamento, anumang kulay ng balat mo, anumang lengguwahe ng sinasalita mo, walang pagkakaiba. All have sinned and come short of the glory of God. That's why, ang tanging paraan ng kaligtasan, ang tanging paraan para ariing ganap, to be justified, sabi sa verse 24, being justified freely by His grace, through the redemption that is in Christ Jesus. Sabi sa verse 22, is by faith in Jesus Christ, unto all and upon all them that believe. So let me posit this question bago tayo magtapos. So sa ating pagtatapos actually. Ikaw ba ay nagsisi na at nanampalataya sa ating Panginoong Jesucristo? Nakita mo na ba, ikaw na bata na lumaki sa Kristiyanong tahanan, na-realize mo na ba na ang bawat pagsisinungaling mo sa iyong magulang, ang bawat paglapastangan mo sa iyong magulang, na-realize mo na ba na hindi lang ito kasalanan laban sa iyong tatay o sa iyong nanay, ito ay kasalanan laban sa Diyos at ang Diyos ay galit sa kasalanan? Na-realize na ho ba natin yun?
Nakita mo na ba yung bigat? At dahil ikaw ay hindi lamang nagkasala sa iyong magulang, ikaw ay nagkasala rin laban sa Diyos at ang parusa at hatol ng Diyos ay nasa sa iyo. Ang galit ng Diyos ay nasa sa iyo. Ang Diyos ay galit dahil nagkasala ka laban sa Kanya. At narito ang tanging paraan. Magsisi ka. Aminin mo ang iyong pagiging makasalan. Tignan mo ito na pagkakasala laban sa Diyos. Talikuran mo ang iyong kasalanan at magtiwala ka kay Kristo lamang. Walang ibang paraan parang isang taong makasalanan ay maligtas. Kundi sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Walang ibang paraan. So nawa ko ay mas nauunawaan natin ang atin mas na-appreciate natin itong dakilang kaligtasan na meron tayo na biyaya ng ating Panginoon. So let me pause here for a while and bigyan natin, maybe for 5 minutes, tignan natin ang atin comment section kung merong mga questions. Meron nga. May mga movements po, comment ni Brother Daryl Velasco, may mga movements po na inaalis ang repentance sa kaligtasan dahil binibilang nila ito works at magiging faith plus works na ang kaligtasan kung sasamahan po ng repentance ang faith. Ano po ang masasabi nyo rito? Again, ang repentance po ay hindi maituturing na works. Ang repentance na kasama ng faith unto salvation na hindi maituturing na works as we will see also. I believe na natalakay natin ng bahagyan, haging natin ng bahagya nakaraan na ang repentance ay galing sa Panginoon. The Lord had granted repentance unto salvation, or repentance unto life. Nakita natin yung kanina sa Acts 15, kung nagkakamali yung tanda. So it comes from God. It is God's grace din sa mga tao. So it is not work. So pag sinabi natin na ang tao ay magsisisi sa kanyang kasalanan, ito rin ay biyaya ng parang ang tao ay sasampalataya kay Kristo. Ang pananampalataya kay Kristo ay pag-alis ng asa mo sa iyong sarili at pag-asa mo sa Panginoon. Iyon ay biyaya ng Diyos. At ganoon din naman ang pagsisisi sa kasalanan ay pag-alis sa kasalanan, pagbabago o pag-turn away from sin towards God, at yun din naman ay biyaya ng Panginoon. So hindi ho magiging faith plus works ang pag sinabi natin na kailangan, at actually di tayo nagsasabi, ang Bible nagsasabi. God commands all men everywhere to repent. Hindi ito optional. It is required by God. Napakalaking panganib kapag ito ay itinatanggi at maliwanag na sinabi ng salita ng Panginoon. So thank you po doon sa tanong na yun. Paano naman po yung mga animal sacrifices na ino-offer ng lumang tipan tulad ng sin offering at atoning sacrifices? May mga dispensationalist po na ang view ay nakakapagligtas ang animal sacrifices sa Old Testament dahil ito ang pambayad nila sa kanilang mga kasalanan. Well, that is utterly against what the Lord said sa bagong tipan. Malinaw sa Hebrews chapter 10 and chapter 9 and chapter 10 na itong mga animal sacrifices na ito ay hindi nakapag-aalis ng kasalanan. And kung yung mga animal sacrifices ay nakapag-aalis ng kasalanan, why would God send His only begotten Son? Ano mo yun? Magbibigay ako ng example. This is from lesser to greater. Kung kayang alisin ng biogesic ang sakit ng ulo mo, bakit mo ipapa-opera? Tama ho ba? Kung kayang solusyonan ng Band-Aid, bakit ka magpapa-amputate? Kung kaya pala ng animal sacrifices, kung kaya pala ng dugo ng mga hayop yung pagliligtas, ang sabi sa Hebrews chapter 10 verse 4, for it is not possible that the blood of bulls and of goats should take away sins. It is not possible. That is the clear statement ng salita ng Panginoon. Because if it is possible, hindi na kailangan ng kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
And by the way, kung yung mga animal sacrifices, yung mga tupa na iaari sa lumang tipan ay nakapag-aalis ng kasalanan, walang saysay yung sasabihin ni John the Baptist na narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis, na yung palang lahat ng mga kordero ay nakapag-aalis. So again, hindi ho uubra. Malinaw na sa pamagitan lamang ni Kristo Jesus, sa kanya lamang merong kaligtasan, at yung mga mananampalataya sa lumang tipan ay nananampalataya sa darating na tagapagligtas. Maaring hindi maaari, talagang hindi dahil alam yung full details nito, pero sinabi ng Panginoon, nananampalataya sila doon. Sa atin naman, sa biyaya ng Panginoon, marami tayong detalye. Tayo ngayon ay sumasampalataya sa tagapagligtas na dumating na. Sila ay nananampalataya sa tagapagligtas na magbabayad. Tayo naman nananampalataya sa tagapagligtas na nagbayad. Either way, ang pag-asa ay doon sa tagapagligtas. So, salamat po doon sa mga tanong po na yon. Tingnan ko naman ho, baka merong private message po sa akin. Wala naman. Text message. Therefore, yung 5 wise virgins are called. Well, masasabi po natin kung ang bibigyang diin ay ang tanong po ay yung merong parable of the 10 virgins. Ang ating Panginoong Jesus, yung 5 virgins ay hindi nakapasok, yung 5 virgins na wise ay nakapasok. Again, ayokong masyadong i-stretch yung parable para sabihin yung bagay na hindi yun ang pinupunto. Pero kung titingnan natin yung 5 ay naligtas, yes, because they are elected, they are called, they are and the whole 9 yards ng pagliligtas ng Panginoon. But hindi ho yun yung main na punto noong pinaka parable. Ano po? So muli, so I would say yes, they are called dahil sila ay ligtas. Dahil sila ay ligtas. At pagdating sa Bible, yung ligtas ay mga tinawag ng Panginoon. Okay. Salamat po sa mga nakasama ho natin ngayon. At nawa tayo ho ay patuloy na magkasama-sama sa mga susunod nating pag-aaral ng salita ng Panginoon, at patuloy ho tayong ingatan at gamitin ng Diyos para sa kanyang kapurihan. Ingat po tayo. Let's pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, aming pinupuri at pinapasalamatan ka sa iyong katapatan at kabutihan. Salamat sa iyong mga katotohanan. Lord, we pray, have mercy, have mercy. Alam po namin sa daling ito ay may mga nakikinig na hindi patuloy na mananampalataya. O nawa, ipakita mo kung gaano karumal-dumal ang kasalanan. Sa mga bata, ipakita mo, O Diyos, kung gaano karumal-dumal, gaano kabigat maging ang kanilang pagsisinungaling, pagsuway, katigasan ng ulo. Makita nila, O Diyos, na tanging si Kristo ang magliligtas sa kanila mula sa iyong puot at haton. O maawa ka po, Panginoon. Buksan mo ang kanilang mga mata upang makita nila. Buksan mo po, Panginoon, ang kanilang mga puso upang sumampalataya sila. Maawa ka po. Sa amin, O Diyos, na mga niligtas mo, patuloy kaming lumalim sa pagkaunawa ng dakilang kaligtasan na ginawa mo. At patuloy, papuri ay maibalik namin sa iyo. Tulungan mo kami na lumakad sang ayon sa mga katotohanan ito. Dalangin namin itong lahat sa ngalan ng aming Panginoon.